Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxargen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxargen o ICONSOX. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera at samahan ninyo akong alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo po ay mapapanood via Facebook, YouTube at Spotify at maging sa ating mga partner radio station sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. And we have with us today ang ating kaibigan, suki na po ng ating programa mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD upang pag-usapan ang kanilang mga programa under the Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Let us all welcome Ma'am Audrey Jane Soliva, Information Officer ng 4Ps Division ng DSWD Region 12. Ma'am Audrey, good morning. Ang inyong pagbati po muna sa ating mga manonood. Yes, maraming salamat Sir Oliver at sa lahat po ng PIA Region 12. Ako po si Audrey Jane Amarante Soliva representing po, talking on behalf sa programang 4Ps, ang ating Regional Director po ng DSWD Field Office 12, Director Loreto Jr. V. Cabaya, and of course may courtesy na rin sa aming Division Chief na si Ma'am Naifa S. Balindong. Magandang araw po Kay sa lahat. Secretary din. Yes, aming abutiing kalihim po ng DSWD Secretary Rex Gatchaliana. Active din sa pagbibigay ng information regarding DSWD program and services. Sige po. Ma'am, we will be talking about one of the talagang pilot programs or pinakamalaking programa ng inyong ahensya, ang 4Ps. To give our viewers a background, parang refresher lang, ano ba ang 4Ps or Pantawid Pamilyang Pilipino Program? Okay, so ang 4Ps po o yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program, ito po yung flagship program po ng DSWD in combating poverty. So alam naman po natin na ang kahirapan isa talaga sa mga malaking issue dito sa Pilipinas. So sa pamamagitan po ng pamamahagi ng health and educational grants, tinutulungan po natin itong mga mahihirap na pamilya na iangat po ang kanilang mga sarili. So probably may mga common notion na yung publiko with regard to 4Ps na ito ay isang dole out, ito ay isang ayuda. So on sa part naman po ng aming opisina, kami ay naniniwala na may mga kondisyon po na sinusunod ang ating mga benepisyaryo at hindi po ito basta-basta lang na ibinibigay sa kanila. So yun po yung understanding ng maraming tao na ayuda. But when we talk about ayuda, it's short term. Bakit ko highlight na long term yung 4Ps? Kasi nga up to 7 years pwedeng matulungan po yung mga may hirap na pamilya. Ma'am, ilang years na implementation natin ng 4Ps? So this year, Sir Oliver, nagdedebu na or magdedebu na ang Pantawid. 18 years 18 na po years, yung wow. operations ng programa at isa nga ang Region 12 sa nagkaroon ng pilot implementation at naging successful naman. Kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy at naging batas pa talaga ito, Sir Oliver, no? RA 11310 or yung 4Ps Act. Nilagdaan po ito ni former President Rodrigo Duterte. So makakaasa na tuloy-tuloy po ang mga serbisyong under the 4Ps dahil isa na po talaga itong batas. Now, the question, ma'am, is usual, common question talaga ito. Sino yung pwedeng maging beneficiaryo ng 4Ps? Yes, yung ating mga beneficiaries under the program is sila po yung mga inendorso. No? Nung dati, we are using the listahanan database but now, effective 2026, lahat po ng inendorso ng PSA or Philippine Statistics Authority through Community-Based Monitoring System o yung CBMS, yun na po yung magiging potential beneficiaries ng 4Ps. Opo. So, ang qualifications po niyan, dapat po yung isang pamilya ay mayroong below 18 years old na mga anak. It's either may isa buntis po sa isang pamilya at the time of screening or yung registration. So, yung mga conditions na sinabi ko kanina, Sir Oliver, na may mga alituntunin na dapat sinusunod yung mga benepisyaryo natin, kailangan sumang-ayon sila doon sa pagdalo ng monthly family development sessions or yung tinatawag nilang meeting. Of course, per headed yan
sila ng municipal links. Dapat din po magpabakuna, magpa-immunize, magpa-check up po sila sa ating mga healthcare facilities. Syempre dun sa education conditionalities ng kanilang mga anak, yung mga nag-aaral below 18 years old, chine-check din po namin yung kanilang report card para maibigay din po yung educational grants na yun po na binibigay po natin sa kanila. So kapag ang isang pamilya po, Sir Oliver, may 5 anak, yung top 3 yung aming binibigyan ng educational grant. So kapag ang anak nila nasa elementary, 500 pesos per month, 300 pesos per month, pag high school 500, pag senior high school naman 700 pesos per month. And yung sa sinabi ko na family development sessions, binibigyan po natin sila ng rice subsidy worth 600 to 750 pesos. A month po 'yan. And andyan na rin po yung kanilang health grants. Opo, ma'am, dun sa curious lang ako dun sa family development sessions, ano yung usual na nangyayari during these sessions and gaano siya kaimportante para dun sa mga benepisyaryo? Okay. Yes. So yung family development sessions, ang nagli-lead niyan is yung mga social workers natin on the ground. Sila po yung mga city links or municipal links. So iba't ibang topics po, Sir Oliver. Example niyan, responsible citizenship. Yes. Pinag-uusapan din dyan yung family planning. And may mga resource speaker din po tayo from other agencies na pwede din po magbahagi ng mga topics. At I think isa din po yung financial literacy. Siyempre yung pag-iipon, saving, since ang 4Ps program po, hindi naman siya panghabang buhay na aalalayan tayo ng gobyerno. So, tinutulungan din po natin yung mga beneficiaries natin na talagang mag-ipon at yung kalagahan, of course, na magkaroon ng mga insurance like sa government, SSS. So, yun po yung pinagsisikapan namin na magkaroon po ng knowledge or ma-empowered po yung mga beneficiaries natin with regards to the different aspects. Holistic na po yung pagbibigay natin ng tulong sa kanila. Hindi lang sa grants, sa pera or hindi lang doon sa cash grants sa binibigay. But we are making sure na sila din ay siksik din na may mga kaalaman din sa buhay. Opo. Ma'am, common talaga na nagkakaroon ng misconception is doon sa pagpili ng mga beneficiaries. So, paano ba yung pagpili? Na-mention na po ninyo kanina yung CBMS. Ano yung role ni CBMS dito sa pagtukoy ng mga potential beneficiaries po natin? Okay, so yung CBMS po, ito po yung tinatawag na, ito po yung ang nagli-lead po ng CBMS, of course, yung Philippine Statistics Authority. Census. Sa census po yan po yung survey talaga. Of course, may kailangan din naman nila ng gabay no, ng ating mga local leaders, yung local government units. So, yung CBMS po, yung measurement ng CBMS, actually nasa 12-page yung kanilang forms. So, dito, tinatalakay yung mga living conditions ng bawat pamilya. So, disclaimer lang, Sir Oliver, no? Sige Yung CBMS po, regardless, hindi lang naman siya 4Ps yung nakikinabang sa result ng CBMS. Lahat naman po, dinadaanan talaga, no? House to house. Even sa bahay namin, sa bahay po ninyo, lahat may sticker, no, ng CBMS from the PSA. But, kung sino po yung matukoy ng CBMS na bottom poor, yun po yung magiging potential beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. So, I've mentioned kanina, 12 pages yung nilalaman ng CBMS forms. So dito kinukuha yung living conditions ng bawat pamilya, yung health, nutrition, even yung tubig, sanitation, yung bahay, yung edukasyon, employment security, and even community participation, kinakapture ng CBMS. So kapag may result na yung CBMS, binibigay to sa different agencies. Isa na po yung DSWD sa nakikinabang sa datos na yan. So yun po nagiging basehan namin para ipasok ang isang pamilya sa mga social protection programs ng DSWD kung saan isa na nga po dito yung 4Ps. Yeah, data-driven talaga yung ano. Hindi lang basta-basta na kung sino ang gustong ilagay, ganun po. Ma'am, another question dito is, kailangan bang mag-apply para maging beneficiaryo ng 4Ps? Yes, so yun po yung yun po yung ina-advocate namin ngayon na yung Pantawid Pamilyang Pilipino program ay hindi po ina-applyan, hindi po ina-enrollan, hindi po nire-rehistro. So yung ating process talaga is dapat nasa endorsement ng CBMS through the PSA.
So yun po yung gusto naming linawin na hindi po ito basta-basta na pupunta ka lang sa barangay Yeah. sa barangay hall no Oo. naman nila kapitan at gusto nyong magpalista dahil yung endorsement po ng 4-piece potential beneficiaries ay walang iba kundi yung CBMS. So CBMS. dapat talagang mapuntahan o ma-survey ng CBMS. Opo. May bayad ba? Pag Kasi may common yan. naniningil po, Common, may mga naniningil. May nakikita tayo, may nagpo-post sa Facebook or may nagre-reklamo sa mga radyo na may naniningil. may naniningil. Sige po. Of course, red flag na po kapag may mga naniningil. Wag po kayong basta-bastang maniwala dyan. Even kahit hindi lang sa 4-piece or Oliver ha, may Yes, mga sige po. ibang tao kasi na pumupunta sa bahay. Of course, Papakilala. nagsusuot ng kanilang mga ID na from different agency. Like for example, sa DSWD sila. Akala mo kinukuha lang yung pangalan mo at saka yung GCash number mo pero may iba po kasi tayo na mga netizens so may iba po na mga yung sa publiko po na yung GCash number natin Nakalink. nakalink sa Yeah. Facebook. So mag-ingat po tayo sa pagbibigay ng private information natin Opo. dahil yun may mga cases this is in reality Sir Oliver Yes. na binigay niya yung GCash niya in the end na hack pala nung tao na yon Yung pinasok yung messenger at nagchat-chat na sa iba't ibang mga Yeah. friends niya. So Nangihingi. kapag may naniningil po or kahit yung kumukuha ng mga information, wag Yeah. po tayong maniwala agad. May mga Facebook pages po yung DSWD para po sa tamang impormasyon. So, i-follow lang po natin yon at maging alerto po sa pagbibigay ng information sa ibang tao. Opo, ma'am, next question natin is, paano malalaman kung kabilang siya yung isang pamilya sa listahan ng mga potential na beneficiaries? And then, ano yung mga documents na kailangan nilang ihanda? Yeah. So, yung na-mention na natin kanina, sir, no, na pag na-capture po yung pamilya ninyo sa CBMS, i-brief po ng DSWD ang mga local government units, ating Municipal Social Welfare and Development Officers, na magkakaroon po ng 15 days of posting sa kada barangay. Probably one of these weeks po. Within the month. Within the month of March or at most April na magkakaroon po ng 15 days of posting. So Okay. panawagan natin sa lahat Sige po. no doon sa mga nag-aabang kung sila ba ay kabilang or magiging potential po na beneficiaryo ng 4-piece, pumunta po kayo sa inyong barangay hall, i-check po ninyo kung andyan po ang inyong mga pangalan or baka may mga kakilala po kayo since isa po sa mga issues namin for the recent years is hindi talaga na pupuntahan o nababalikan. So sayang naman po yung tulong ng 4-piece sa kanila dahil siguro nagtrabaho sa ibang region, Lumipat na. But aside sa 15 days of posting, pag andun yung pangalan nila, sir, Opo. magkakaroon pa po ng house-to-house visitation yung mga social workers natin. So after that 15 days of posting, is schedule na namin yung General Assembly. So anong mangyayari sa General Assembly? Sige po. Dadalhin po nila yung mga requirements. So kapag nandyan po ang pangalan nila ng kanilang pamilya doon po sa CBMS, Okay. magdala po sila sa araw ng General Assembly or screening process ng kanilang PhilSys or National ID. So Okay. requirement na natin ito, Sir Oliver, no? Yung dapat meron silang PhilSys ID. Yes, no Okay. PhilSys ID. Hindi po talaga marirehistro yung kanilang pamilya sa 4-piece. Next, dalhin po yung birth certificate ng bawat miyembro ng pamilya Okay. at marriage certificate po ng mag-asawa. Doon naman po sa requirement para sa educational grants, kailangan po yung school certificate from the school Okay. or i-issue po yan ng teacher, kailangan po yun. At doon po sa mga anak na 0 to 24 months old, kailangan po yung booklet ng nanay at ng baby at additional po yung immunization card mula sa health center dun sa mga may anak. So, tinitignan din po natin dito, Sir Oliver, may mga pamilya po tayo na may mga inadopt. So, dalhin lang din po yung kanilang mga adoption papers Yeah. para po ma-include sila doon sa rooster at sila po ay mabibigyan ng tulong mula sa 4-piece. Opo. Ma'am,
automatic na ba sila na maging beneficiary once napasa nila or sumailalim na sila sa screening? Automatic na ba? Kasi baka umasa yung iba na automatic na sila maging beneficiary. Yes. So yung 4Ps natin, sir, meron tayong sinusunod na na regulations na kapag yun nga yung ini-highlight natin na screening process, ibig sabihin, tinitignan pa natin kung may Yes. kung qualified. Kasi 'di ba kapag nandun yung pangalan nila, wala naman silang pinapaaral na wala silang pinapaaral na anak or wala silang qualified na anak. Siguro yung bunso nila nag-reach Graduate na ng na. 20 years old. Oo. So automatic hindi na po sila pasok doon sa requirement ng program. So yun po, ina-highlight natin na sila po yung potential beneficiaries. And after that screening process, ma-validate sila, is mag-feedback din naman po yung mga social workers namin Opo. if sila ba ay qualified. And hindi naman po yun automatic na may cash card na sila na So, dadaan pa rin siya sa process. dadaan sa process. Ma'am, for example, ito situation sa barangay. Nakita niya yung listahan. Tapos meron doon na kilala niya na hindi naman to nararapat maging beneficiaryo. Pwede bang mag-appeal yung public sa isang pamilya na dapat tanggalin siya doon sa mga potential beneficiaries? Yes, definitely. And yung process, paano yun? Yung proper na proseso ng mga ganitong grievance? Yes, during the General Assembly, your screening process, after 15 days of posting sa kada barangay, may mga sinasama tayong mga grievance officer. Okay. May grievance desk po doon. So pwede naman po nilang i-inquire about that person as long as meron po silang proof, no? Yeah. Meron po Para silang ma-verify din. documents and the staff will of course verify naman yung gano'n na mga cases. However, kailangan din po nating i-consider na iba-iba kasi yung definition natin ng mayaman sa mahirap. So, dito naman po sa 4Ps, as long as endorsed ka ng CBMS at qualified yung member ng pamilya mo, we acknowledge or kasama ka naman po doon sa mga tutulungan. Kasi kapag sinabi nating improve naman po yung living conditions, kapag napasok na po natin sila sa program, may mga measures naman din po yung social workers natin through the Social Welfare and Development Indicator Tool, which is check. discussed din po ng ating isa po sa mga kasamahan natin For the from next episode. 4Ps for the next topic. May SWIDI naman po yung bawat pamilya. So, ayun po, kapag may mga gusto silang i-clarify na mga miyembro ng pamilya, makipag-coordinate lang po doon sa grievance officer natin at kung may mga MOVs nila na maidadala supporting their claim na hindi nakarapat-dapat. Of course, may mga error din po kasi sa sir, sa survey. So, we also acknowledge that one. So, yun po, we are appealing to the public na makipagtulungan din po para yung tulong is maibigay talaga doon sa mga pamilyang nararapat. Opo. Ma'am, punta naman tayo sa data natin. Ilan na ba ang 4Ps beneficiaries natin dito sa Region 12? Kung pwede, isa-isa natin per province. And then, meron ba mga natanggal? And then, ilan yung bago? Sige po. Yung active households natin for the Active, Region yun yun, 12 active is, households. yes, nasa 160,000 households, 160,000 households. Yung previous years kasi, Sir Oliver, nasa 210,000. Okay. Since may mga napag-graduate Graduate tayo, na, yes. may exit na more than 60,000 families. Okay. So, ito yung reasons bakit nagkakaroon tayo ng another round of screening and validation for potential beneficiaries to fill in those na graduate na. So, na-mention ko, 18 years na po yung 4Ps. Ibig sabihin, may mga umangat natin talaga yung buhay. Hindi naman natin masasabing mayaman na sila, pero meron naman pong nag-advance din, no? Yes. Yung kanilang living conditions. So, with regard to our screening, yung target po natin na in-endorse ng CBMS, nasa 34 to 35,000 household or families po 35,000. yung madadagdag potential beneficiaries. And if we're going to For trim this year. down, going to trim that down per province, may pinakamalaki pong screen for the month of March 2026 is yung probinsya po ng Sultan Kudarat. Okay.
12,934 na mga pamilya po from SK ang i-screen ng 4Ps at magiging potential beneficiaries natin in the future. Sa South, sinundan po ito ng Sarangani, 10,098 families. Third is ang South Cotabato, 5,630 families, potential beneficiaries. And lastly, yung Cotabato Province, 4,833. So sila po yung na-capture ng CBMS na bottom poor na ipapasok po natin sa programang 4Ps. Sige po. Ma'am, baka meron pa kayong additional na mga nais iparating sa ating mga viewers before we end our episode po. Okay po. So yung Pantawid Pamilyang Pilipino program po ay ngayong taon nga 18 years na siya. Yung goal lang naman po natin dito, Sir Oliver, is to break the intergenerational cycle of poverty. Yes. So bakit may mga may hirap tayo na pamilya? Well, number one, wala pong maayos na trabaho yung nanay, yung mga anak din as in effect doon. So yung tulong po ng 4Ps nakatuon po sa education talaga sa mga bata. And at sa recent study natin, although may mga free education naman po tayo sa bansa natin, may mga bata pa rin na hirap na makapagpasok kasi nga nagugutom, kasi nga walang pangbaon or malayo yung school. Kaya yung tulong na educational grants ng 4Ps is sinusuplayan po ng health grants. Nasisiguro natin na malusog at healthy po ang bata. So with this investment, human capital investment, sisigurado natin na may mga bata po na nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral at graduate sa college. Yung goal naman natin dito is eventually makapagtrabaho. So kapag may isang professional na bawat pamilya, malaki yung chance na matutulungan niya din yung mga kapatid niya. So here in Region 12, Sir Oliver, gusto ko lang din po i-flex na Flex natin yan. Sige. for 18 years, meron na po tayong napag-graduate. More than 15,000 na mga children grantees ang nakapagtapos na po sa college. So yung aming na-capture sa regional office, may mga nag-top po from different Board exams. Okay. Isa na po dyan sa dito sa Coronadal City, Sige po. meron dito po nanggaling sa atin yung top 5 ng social work licensure examination last 2024, si Ma'am Bridget Wong. Meron din po tayong naging CPA na po ng mga anak po ng 4Ps from Pikit, Cotabato, si Daria Rosel. Nagtapos din po siya as magna cum laude. Oh. At nag-top 8 din po sa Registered Criminology exam ang anak po ng 4Ps na si Kathleen Latimban from Pulomulok, South Cotabato. Andyan din po from Glan Sarangani Province si Gina Bel Caspillo. And SNA si Jerry Watamama, First Menubo Dulangen Tribe ng SNA is nakapasa po sa yun po sa Registered Criminologist exam. And yung sa license professional teachers, may 2 anak din po tayo ng 4Ps na nag-top 6 in the person of Venus Guerrero from Pikit at nag-top 5 din, nag-top 5 pala si Venus Guerrero from Pikit at top 6 ng LPT si Kimberly Momo. So isa lamang po yung mga nabanggit ko na mga anak po ng mga pantawid beneficiaries na nabibigyan natin ng chance na tumulong din po sa kanilang Mag-give back sila. pamilya. And then mag-give back sila sa community. Definitely. At sila din naman ay in the future magiging taxpayers din naman, Sir Oliver, at makakatulong din po sa community. So bigyan lang po natin ng chance yung programa. At bukas naman din po yung opisina namin sa mga grievances. Kung may mga gusto kayong erase na mga concerns, Issues, may mga grievance officers naman po kami sa kada region. At kung gusto lang po namin i-flex po yung aming highlight natin. page po, DSWD Field Office 12. Yes. Currently, Follow nasa 16,000 followers po. Kasi nag-back to zero kami, Sir Kaya nga. Oliver, dahil sa mga issues ng, yun nga, sa Meta. So, hopefully, yung mga nakakanood at nakakarinig ng balita na ito,
we are appealing to the public na sumunod Follow. po tayo doon sa sa legit na mga Facebook pages Ng government. ng government para sa tama at wastong impormasyon. Opo, sige. Thank you very much po sa ating guest. Medyo malawak na yung ating napag-usapan tungkol sa Pantawid Pamilyang Pilipinong program. Thank you very much, Ma'am Audrey Jane Soliva, Information Officer ng 4-Piece Division ng DSWD Region 12. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at isang magandang araw, Soc. Sergeant.